Mga mahal na kapatid, nakalulungkot na hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos ang pagbatuhan ng mga akusasyon sa panig ng mga kabilang sa bayan ng Panginoong Diyos. Alam na alam natin na ang mga nagtakwil sa atin, yung mga nanguusig sa atin, ay patuloy na nagsasabing tayo raw ay tumalikod na sa Diyos, tumalikod sa Iglesia at sa kanyang mga aral. Sa kabilang dako, marami rin sa mga inaakusahan ng pagtalikod doon sa mga tumanggap ng maling pagtiwalag ang nagsasabi na yung nag-aakusa at yung kanilang mga tagasunod ang mismong tumalikod sa Panginoong Diyos. Tinalikdan nila ang tunay na aral, kaya tinalikdan na rin nila ang tunay na iglesia. Ngayon, may karugtong pa yan. Sabi nga nitong mga kapatid, yung kanilang sinasabing pagtalikod ng mga lingkod ng Diyos sa Diyos at sa mga aral ay lalong nahayag dahil sa mga nakaraang mga pangyayari at mga activities ng iglesia na nagsimula noong magsagawa sila noong tinatawag nila na Rally for Peace o Rally para sa Kapayapaan. Dangan nga lamang at sa bandang huli, noong oras ding yaon, ay nahayag na yun pala ay isang uri ng pagsuporta sa isang leader ng bansa para bang hindi pa sapat yun. Nakita ng marami na babanggitin ko po ito at ito'y siguro ay alam na ng marami ang nakalipas pa lang ay ilang araw pa lang, ano po, o mga isang linggo pa lang, na nagulat ang marami noong sila ay tagubilinan na wag munang lumabas pagkatapos ng pagsamba sapagkat meron silang panunuoring video. At doon sa video na yon ay nagsalita ang tinatawag sa iglesia na General Evangelist, na doon ay pinahayag niya ang isang tagubilin at sa atas niya ng tagapamahalang pangkalahatan na lahat ng mga kapatid ay huwag sasama, huwag magbibigay ng opinyon o komento tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas na ang tinutukoy niya ay tungkol doon sa dating presidente na ngayon po ay nililitis sa ibang bansa. At dahil doon, sinabi niya, ipinahayag niya na hindi dapat na ang mga kapatid ay nagpapahayag ng kanilang mga opinyon, lalo pa nga kung nagagamit ang social media. Dahil doon sa social media ay lalong tumitindi yung pagkakabahabahagi, yung pag-aaway, hindi lamang ng mga lider ng bansa, kundi ng mga mamamayang Pilipino. Kabilang na nga yung mga kaanib sa iglesia na nakakaapekto sa iglesia. Kaya lang, mga kapatid, meron pong nagsasabi na sa tingin nila, yun daw pahayag na yun, hindi nakabuti. Na sa halip na maapula yung apoy na naglalagablab ngayon at sumusunog sa bansa natin, ay parang nagdagdag pa sila ng panggatong para lalong sumiklab yung apoy na yun. Sa halip na magkaroon ng kapayapaan, ay lalong nagkakaroon ng tinatawag na pagkakabahabahagi, pag-aaway, may mga bashing na tinatawag maging sa social media, at doon nga nai-involve na ang ibang mga kaanib sa iglesia. Sapagkat lumilitaw na maging sa mga kaanib sa iglesia,
may kanya-kanya silang opinyon at meron talaga silang kanya-kanyang pinapanigan. Bueno, tama yung huwag tayong pumanig. Katunayan, tama yung pahayag na huwag tayong magbigay ng opinyon. Pero ang sabi ng mga kapatid na ang iba sa kanila ay tumawag pa sa amin, nag-message po sa amin at nagsasabing, kapatid, meron lang po kaming gustong itanong na para bagang alam namin ang sagot at isasagot sa katanungan. Pero ang kanilang tanong, hindi kaya maaari sana na ang ginawa na lang nung nagpahayag ng mensahe ay sinabing, mga kapatid, huwag tayong magbibigay ng sarili nating opinyon o kaya ay komento, lalo na sa pamamagitan ng social media. Sa halip, tayo ay manalangin sa Panginoong Diyos para magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa at magkaroon ng kalutasan yung suliranin na sumusunog ngayon sa ating bansa. Ang tanong pa ng iba, bakit kinakailangan pang bumanggit sila ng partikular na pangyayari na alam naman ng mga tao kung ano yung kanilang tinutukoy? At pagkatapos ay ipinahayag nila na sila raw ay ganito raw ang kanilang panig. Ito raw ang panig ng iglesia o ng pamamahala sa iglesia. Binanggit na yung panig nila. Binanggit na yung kung ano gusto nilang matupad. Nagtanong pa nga yung isang kapatid sa akin, hindi ho ba nila napansin yun? Hindi ba nila alam na yung ginawa nilang paghahayag ng kanilang opinyon o paghahayag ng kanilang panig ay pagsira mismo sa kanilang tinagubilin o kaya sa kanilang ipinagbabawal? Hindi dyan natatapos, mga kapatid. Ang totoo, hanggang ngayon, meron pa ring tumatawag na mga kapatid na nagsasabing nagugulumihanan sila. Nagugulumihanan sila. Hindi lamang dahil sa tono noong mensahe na para bagang isang uri ng pakikialam sa politika, kundi yun mismong timing. Ulitin ko, ang binibigyang emphasis ng mga kapatid, ang nakababahala sa kanilang higit sa lahat, yung timing ng pagbibigay ng mensahe na isinagawa sa pagsamba o pagkatapos ng pagsamba, hindi pa nakalalabas yung mga kapatid, na yung pagsambang yun ay supposed to be isang paghahanda para sa itinuturing ng iglesia ng mga kaanib na isa o kung hindi man pinakabanal at pinakamahalagang okasyon sa iglesia. Yun nga po yung paghahanda para sa banal na hapunan. Hindi ba nila naalala na sila mismo ang nagsasabi na ihanda ang ating sarili? Naalala ko tuloy, ewan ko lang kung nangyayari pa, matagal na akong hindi nakakakita noon sa nakakapasok sa kapilya, na pagka ikaw ay pumasok sa kapilya, kung minsan sa harap pa lamang, may makikita ka ng sign na kung kailan yung banal na hapunan, tapos ang laki ng pahayag doon, ihanda ang sarili. Kami po ay naghahanda eh. Nagko-concentrate kami, ang focus namin nasa paghahanda. Ang aming buong kaluluwa, ang aming katawan, ang aming espiritu, talagang inihahanda namin. Pagkatapos, yun ang maririnig namin sa araw at sa oras ng paghahanda. Ano ba yan, Inya? Ngayon, bakit namin binabanggit ito, mga kapatid? Hindi dahil sa gusto nating manira, kundi para malaman nila ang damdamin ng mga kapatid. Sapagkat baka ang nakararating sa kanila yung damdamin noong mga ministrong nakadistino. Hindi nakararating yung damdamin ng maraming mga kapatid, yung kanilang mga sentimiento. Ano po? At hindi lamang yan, mga kapatid, yung meron pang magulang, mga magulang na gulong-gulo ang kanilang isipan, ang kanilang damdamin, dahil po sa naging reaksyon
ng kanilang mga anak noong maunawaan kung ano yung mensahe. Sabi nga nung isang ina na kausap ko, na malapit lang po dito sa kinalalagyan ko, ang sabi niya, yung kanyang anak na meron na ring asawa at may pamilya ay nagpahayag sa akin na ngayon anya. English na eh. Siyempre, English speaking na. Sabi ng anak, I am now convinced that the church has become a cult. Kumbinsido na ako doon sa sinasabi ng mga naninira sa iglesia na ang iglesia niya ay naging isang kulto na. Meron naman yung isang kapatid, siguro gusto niyang aliwin yung kanyang sarili. Eh, Pagkarinig ng pahayag, tumawag, sabi niya, natatakot po tuloy ako kadyon eh. Baka yung Holy Supper namin maging Holy Supper dahil sa kanilang ginagawa. Ngayon, nabanggit lang yung kulto. Gusto ko lang pong ipaliwanag muna sa inyo kung ano yun, sapagkat malimit na ninyong marinig yan. Yung kulto ay galing sa salitang Latin na ibig sabihin ay kultos. Sa Tagalog ay pagsamba. Yun anya ay isang sistema o kaya naman ay grupo ng mga tao na ang ginagawa ay labis na debosyon at pagpapahalaga sa isang tao, sa isang figura, o kaya sa isang bagay, o sa isang uri ng pananampalataya, na yung figurang yon usually ay isang charismatic leader. Yun ang kulto na tinatawag nila. Bueno, gaya nga ng nabanggit ko po kanina, itong ating leksyong pinag-aaralan ngayon, hindi para manira, hindi para mag-akusa, kundi ituro ang nasa Biblia, ang pahayag ng Biblia, kung may katotohanan ba. Total, ang akusahan, tumalikod sa pananampalataya, tumalikod na sa Diyos. Yung akusa naman ng kabila, ganun din. Pero katakataka ba na mangyari yun? Na may mga tumalikod sa Diyos, tumalikod sa tunay na pananampalataya? Meron po bang ganun? Yun ba ay dapat nating ipagtaka? Higit sa lahat, ang layunin ng leksyong ito ay nawa, itulot ng Diyos na ang lahat ng involved sa ganito, sa mga pangyayaring ito, ay makabalik doon sa tinatawag na right senses, sa maayos na kaisipan, na ang bigyang pagpapahalaga at higit na pagpapahalaga ay ang pag-ibig nila sa iglesia, sa aral, at higit sa lahat, yung pagmamahal nila sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, puntahan na po natin ang pagbasa ng mga talata ng Biblia. Dapat po bang ipagtaka kung may mga lingkod ang Diyos na tumalikod sa Kanya at sa Kanyang mga aral? Ang babasahin ko mga kapatid ay dito sa Apokalipsis sa 20, ang talata ay 10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi kailanman. So hindi tayo dapat magtaka. Bakit? May diablo na eh, mula pa ng una eh. Anong trabaho ng diablo? Mandaya. Sinong kanyang mga kasangkapan? Yung kanyang mga bulaang propetaan niya. Sa makatwid, merong mga pandaraya na gagawin. Kaya kung merong mapandaraya, merong mandaraya, may promotor ng pandaraya, merong ding mga madadaya. Kaya lang, dapat tandaan ng lahat. Yung nandaya, yung kasangkapan ng mga nandaya, at yung mga dinaya, pawang anyang ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asupre. Ang tanong, bakit nagtatagumpay si Satanas at ang kanyang mga kasangkapan sa pagdaraya sa mga tao?
maging sa mga lingkod ng Diyos. Dito po naman sa ikalawang Korinto, ganito ang nakasulat sa 11:14 hanggang 15. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang manggagawa. Bakit po nagtatagumpay si Satanas at ang iyong mga kasangkapan niya? Para dayain pati ang mga lingkod ng Diyos. Yan sabi ng Biblia, unang-una, hindi katakataka. Bakit? Si Satanas anya madaling magkunwari. Ano ang kanyang pagkukunwari? Na siya isang anghel, hindi lang basta anghel, kundi anghel ng kaliwanagan. Paano yung kanyang mga instrumento? Yun anyang mga ministro na kanyang ginagamit ay nagkukunwari naman na mga ministro ng katwiran. Paano ba nagagawa yun? Siyempre, hawak ang Biblia. Siyempre, tatayo sa kapisanan ng mga banal. Siyempre, nasa loob ng gusaling sambahan. Sa makatwid, iisipin, ang itinuturo nito ay katwiran, aral ng Diyos. Pero hindi na pala. Nagkukunwari lang pala. Alam naman natin na yung mismong gumagamit na kasangkapan sa kanila, si Satanas, ay pinaka mahusay sa pagkukunwari. Maituturing siyang the greatest pretender. Sabi nga, master of disguise. Ano po? Magagawa niyang magpanggap kahit sa ano pa nakaparaanan. Ngayon, dahil sa kakayanan at ginagawa ni Satanas, sino ang kanyang mga unang naging biktima? Pag-aralan muna natin yung individual na biktima ni Satanas. Dito po naman sa Genesis, sa 3:1 hanggang 6, pakinggan nyo. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon at huwag ninyong hihipuin. Baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain yaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. Binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Ito, mga kapatid, nangyari sa unang mga tao pa, si Eva at saka si Adan. Ang ahasan niya, alam natin yung ahas, si Satanas. Kasi siyempre, nung araw, maaaring hindi pa takot ang tao sa ahas. Hindi pa nila alam kung ano yung ahas. Kaya, yung ahas ang tumukso sa kanila. Paano sila tinukso ng ahas? Napansin ninyo? Tinanong muna niya si Eva. Sabi niya, tunay ba na sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Anong kahulugan nun? Inaalam muna, sinusukat muna ni Satanas yung kaalaman mo pagdating sa aral ng Diyos tungkol sa mga tagubilin ng Panginoong Diyos. Sinusukat din ni Satanas kung gaano katatag ang pananampalataya mo o pananalig doon sa sinabi ng Diyos at sa ibubunga pagka sinuway mo yung utos. Anong naging sagot ng babae? Ang sagot ng babae, hindi naman ganoon. Ang ipinagbabawal lang sa amin, yung bunga na nasa gitna ng halamanan na puno ng kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama. Pagkatapos, sinabi ng babae at sinabi ng Diyos,
na pagka kinain niyon, baka, napansin niyo yung salita, baka kayo mamatay. Alam niyo yung salitang baka, naghahayag ng pag-aalinlangan. Sa makatwid, napansin agad ni Satanas yun. Nag-aalinlangan to. Hindi matibay ang pangahawak nito sa aral o sa utos. Kaya doon din, nilinlang, dinaya ni Satanas. Sabi, hindi kayo mamamatay. Matutulad kayo sa Diyos. At marami pang sinabi. Nadaya naman si Eva at pati si Adan na under ni Eva ay sumunod na rin. Kinain na rin yung bunga na ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. Sa makatwid, doon makikita natin kung gaano katuso, katalino si Satanas. Kaya nakapandadaya siya. At yung pamamaraang yan ni Satanas, yung modus operandi niya yan, hindi nababago. Patuloy pa rin. Pati yung kanyang mga kasangkapan. Nagsasabi na yun ay utos ng Diyos, pero pagka sinuri mo, hindi na pala katwiran yun. Ano po? Ngayon, puntahan naman natin yung bayan bilang bayan. Alin ang unang bayan na dinaya ni Satanas, bayan ng Diyos, at pinapaniwala na ang kanilang ginagawa ay para sa Diyos? Dito po naman sa Exodo, sa 32, ito po, sa 1 hanggang 5. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagpipisa ng bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, "Tumindig ka, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, hindi namin nalalaman kung anong nangyari sa kanya." At sinabi ni Aaron sa kanila, "Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tenga ng inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae. Dalhin ninyo sa akin." At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nasa kanilang mga tenga at dinala kay Aaron at kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi, "Ang mga ito ang magiging inyong mga Diyos o Israel na nagsampa sa inyo mula sa Ehipto." Ito, bahagi pa rin ng pandaraya ni Satanas eh. Paano dinaya ni Satanas? Ang ginawa muna ay, kunwari, nagmamalasakit. Gusto nilang makasamba. Gusto nilang maglingkod sa Panginoong Diyos. Paano pa sila dinaya ni Satanas? Ginawa silang mainipin, nainip. Kasi si Moises na tumanggap ng 10 utos mula sa Panginoong Diyos, hindi pa nananaog. Napakatagal. Kaya sabi nila, hindi natin alam kung kailan babalik yan. Kung babalik pa ba, kung ano na nangyari sa kanya. Kaya sinabi nila kay Aaron, na assistant ni Moises noon, igawa mo na kami ng Diyos-Diyusan para meron kaming mapaglilingkuran at mapaglingkuran namin ang Panginoong Diyos. Maganda layunin, di ba? Gusto maglingkod sa Diyos. Pero sa maling kaparaanan. Mali ang kaparaanan. Kaya pansinin ninyo, kahit tama ang layunin, pero mali ang kaparaanan, nahuhulog sa kasalanan. Nahuhulog sa paggawa ng masama. Ganyan si Satanas. Ang kanyang ginagawa. Kaya kung inyong mapapansin, ang Israel ay laging nadadaya ni Satanas. Pag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng Israel, hindi lamang yung nangyari pagkatapos na maibigay ng Diyos yung kay Moises yung 10 utos doon sa Mount Sinai, kundi nagpatuloy ang mga pagtalikod ng Israel. Paulit-ulit yun. At ang kanilang pagtalikod, pinangungunahan pa sila ng kanilang mga lider. Patuloy, ulit-ulit. Kaya nga pagka binasa natin yung nasa Isaias, nasa 1, ganito ang mababasa natin. Bayan yun ang basahin ko rin. Bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawan ng kalikuan, pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y nangapalayo at nagsiurong. Sa makatwid, dumating ang panahon, talagang lubusan ng
natalikod ang bayang Israel. Nadaya eh. Ngayon, puntahan naman natin yung leader. Meron bang leader ng bayan ng Diyos na nadaya rin? Si Satanas. Sino ang halimbawa noon? Pakinggan ninyo, dito po sa unang Samuel, sa 15, ang talata ay 9, pagkatapos itutuloy natin sa 19 hanggang 22. Ngunit, pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Dito naman sa 19, bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam, ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako yumaon sa daan na pinagsusuguan sa akin ng Panginoon at aking dinala si Agag na hari ng Amalek. Aking lubos na nilipol ang mga Amalekita. Ngunit ang bayan ay kumuha ng samsam ng mga tupa at mga baka ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Ito po, tungkol kay Saul. May tagubilin ng Diyos na kailangan lipulin nilang lahat. Yung ang mga Amalekita, lahat ng mga tinatangkilik, lahat, lipulin nila. Galit na galit kasi ang Diyos noon dahil sa ginawang pang-aapi sa kanyang bayan. Pero, ang ginawa ni Saul at ng bayan, nilipol nga. Pero itinira yung mga matatabang hayop. Anong dahilan? Sabi pa nga ni Saul kasi yung bayan mo itinira yung mga matataba at ihahandog daw namin sa Panginoong Diyos. So para bagang nadaya sila ni Satanas, talagang nadaya ni Satanas para isipin na yung ginawa nilang paglabag sa ikabubuti pa rin ng paglilingkod nila sa Panginoong Diyos, na yun gagawin pa rin nila para sa Diyos. Kaya, yun ang kanilang ginawa. Anong sabi ni Samuel kay Saul? Ang sabi niya, ang pagsunod sa Diyos, mas maigi kaysa hain. Ang pagdinig, ang pagsunod ay mas maigi kaysa taba ng mga tupang lalaki. Naalala ko tuloy, mga kapatid, alam niyo yung handog, ano po, isa yan sa laging naririnig nating inireklamo na ng mga kapatid. Sapagkat wala na raw silang narinig kundi puro handog, handog, handog. Hindi naman daw sila tutol na utos ng Diyos yun. Pero dito, sabi ng Biblia, yung handog, nagkakaroon lang ng kabuluhan yun pagka sinusunod mo ang Panginoong Diyos. Kasi mula pa ng una, yung paghahandog, may tuntunin yan eh. Hindi ka dapat lumabag. Pagka nilabag mo yung tuntunin, yung handog mo nagiging karumal-dumal sa paningin ng Panginoong Diyos. Hindi tinatanggap ng Panginoong Diyos. Halimbawa, sa paghahandog, gagamit ka ng talata ng Biblia. Kalawang Korito, 9:7, na ang sabi ng Biblia, magbigay ang bawat isa. Pero may karugtong yun. Ano pa ang kasunod nun? Yung tuntunin. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ngayon, kung ang ituturo ng isang ministro, halimbawa, ay magbigay lang, maghandog, magabuloy, at ang gagamitin na yun para sunod-sunod na pagpapatunay, kailangan yung abuloy, at hindi na binanggit yung iba, na ibang tuntunin,
yung kaya ay kabanalan pa sa Panginoong Diyos. Yung kaya ay pinahahalagahan pa ng Diyos. Kaya hindi ko masisi, ibang mga kapatid. Bagamat hindi ko sinasabi sa kanilang huwag kayong mag-aabuloy, ni hindi ko sinasabi sa kanilang huwag ninyong liliitan ng inyong abuloy. Ang lagi ko sinasabi sa kanila, magbigay kayo, pero pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob, sapagkat yan ang ikababanal ninyo. Ang iyan ang gusto ng Diyos na paraan ng pag-aabuloy. Pero pag hindi na nabibigyan ng empasisyon, naiisang tabi na yun, natutupad yung para bang yung katwiran, ministro ng katwiran, pero nagkukunwari na lang. Ano po? Sana ay mabago yung ganong mga bagay. Kaya dahil sa mga pangyayaring yan, mga kapatid, ano ang babala na ibinigay ng Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano? Dito po sa Gawa 20, 29 hanggang 30. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyong mga ganid na lobo na hindi mangagpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Sa makatwid, ang Diyos nagbigay ng babala sa pamamagitan ng mga apostol na pagkatapos nilang mamatay, ay meron nang magtatalikod sa unang iglesia, sa mga unang Kristiyano. Paano sila itatalikod? Pagsasalitaan niya ng masama. Alin yung masama na yun? Pag binasa natin, pahayag din ni Pablo sa unang Timoteo 4, 1 hanggang 3, yung binigay na halimbawa, magtuturoan niya ng aral ng demonyo. Tapos nagbigay ng halimbawa, yung aral ng demonyo, pagbabawal ang pag-aasawa, at ipag-uutos na mangilin sa pagkain ng karne. Ngayon, alam na natin yan, lalo na yung dating mga Katoliko, na yan ay natupad sa Iglesia Katolika. Kaya ang unang iglesia natalikod. Pero tandaan po ninyo ang pagtalikod, maging ng unang iglesia at maging sa Israel, hindi agad-agad lubos na natalikod, unti-unti yan eh. Gradual, sabi nga. Kasi siyempre, hindi bibiglain ni Satanas eh. Pag binigla ni Satanas yan, mapapansin agad na itinalikod sila eh. Pero pagka unti-unti na itinatalikod, hindi mo ganong mapapansin yun. Kaya pag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng unang iglesia, nung itinatalikod na, merong binibigay, tinuturo na mga aral, gaya halimbawa, una, tinuro nila si Kristo ay Diyos. Pero hindi agad Diyos basta. Kundi sabi nila, tao si Kristo. Pero idinugtong yung Diyos na totoo rin. Tapos yung pangalan ng iglesia, binago nila. Ang inuna pa nga, banal, holy, Catholic. Catholic dahil universal na raw, napakarami na, kaya yun, pinago na yung pangalan. Pagkatapos, sinasabi nila, yun daw, Holy Catholic Apostolic Church, yun daw din ang Iglesia ni Cristo. Kaya maraming nadaya. Maraming nadaya. Kasi si Satanas ganyan eh. Hmm. Kaya ano pa ang isang pinagbabawal o itinagubili ng Panginoong Diyos sa mga lingkod niya para huwag matalikod. Dito naman sa Deuteronomio, sa 12, ang talata po ay 32, ganito ang nakasulat. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Yun ang tagubilin ng Diyos eh. Kung ano lang iniutos ko, yun ang gagawin mo. Huwag mong dadagdagan yun ni babawasan. Oh. Ang totoo, pagka binasa pa natin dito sa Mateo 5:8, eto po, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Sa makatwid, ang hindi dapat idagdag kahit tuldok o kudlit man lang. Bakit? Kasi yung kudlit lang, pagka binago mo yun, naiiba na ang kahulugan eh. Naiiba na ang kahulugan. Pagka yung posisyon ng kudlit. Kaya lalo na,
pagka nagbigay ka pa ng ibang aplikasyon. Maaaring ginagamit mo yung talata na hindi naman katakataka sapagkat si Satanas sumisitas din eh. Sinitasan pa nga niya si Kristo eh. Natatandaan po ninyo. Pero alam ni Kristo na mali ang paraan ng paggamit ni Satanas doon sa nakasulat. Yun ang hindi nauunawaan ng iba. Kaya tuloy na papagkabalan ng iba na mga panatiko. Kaya kung minsan, nasasabi ng iba, ay, ang ganyang mga tao, kulto na. Dahil sa pagsunod nila, hindi nila inaalam kung talagang tama pa yung kanilang sinusunod. Yun sundin natin yung aral. Alam naman natin yung aral na eh. Yung tunay na aral. Oh. Bakit kaya may mga natutokso na magturo ng mga maling aral? Gaya nung nangyari sa iba nating mga dating kasama na natuksong magturo ng ibang aral. Ang babasahin ko naman dito sa unang Timoteo sa 1:7, gayon din sa Santiago 3:1, na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Santiago 3:1. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Ito ang dahilan eh. Kaya nakapagtuturo ng maling doktrina yung iba. Kasi nagmamarunong niya at gustong maging guro ng kautusan kahit hindi naman nauunawaan yung kanilang sinabi. Kaya meron tayong mga dating kasama na biglang-bigla na lang nagturo ng ibang aral eh. Na kung titingnan naman natin, yung aral na kanilang ituturo, galing din sa ibang relihiyon. Kinopya lang. Pero itinuro rin nila. Dahil ang naging pagkaunawa nila, yun ang tama. Yun ang sinasabi ng Biblia. Mga nagtuturo, naghahangad na maging tagapagturo ng kautusan. Kaya mahigpit ang pagbabawal eh. Wag maging guro ang marami sa inyo. Dahil tatanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Sino ang dapat nating tularan sa paninindigan sa panig ng Diyos at ng kanyang katotohanan? Ang babasahin naman natin dito sa Job, sa 1:22. Ito po. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mang mangmang ang Diyos. Alam na alam natin ang istorya ni Job. Alam natin ang kanyang dinanas. Alam natin kung ano ang mga nawala sa kanya. Lahat ng tinatangkilik niya. Pati mga anak niya, nangamatay lahat. Pati yung asawa niya. Ang sabi ng Biblia, hindi nagkasala si Job. Sa lahat, kabila ng lahat ng mga pangyayaring yan, hindi nagkasala si Job, ni hindi niya sinisi ang Diyos, hindi niya itinuring ang Diyos na mangmang. Alam niyo mga kapatid, pagka pinag-aralan natin, kaya meron tayong mga kapatid na natutuksong tumalikod na sa Panginoong Diyos. Dahil din sa matinding pagsubok. Kasi si Job, dahil sa matinding pagsubok, pero nadinanas niya, pero hindi pa rin siya tumalikod. Yung ibang mga kapatid ngayon, o sa bayan ng Diyos, dahil sa matinding pagsubok, tumatalikod na. Nainip na, nagalit na, napuot na. Yan ang nangyayari. Sinisi na. Hindi lamang yung mga gumawa ng kalokohan, kundi pati na ang buong iglesia. At ang lalong masama, sinisisi ang Panginoong Diyos. Ba't itinulutan niya ng Diyos yan? Naturingan pa nga niya tayong bayan ng Diyos. Pero pagkatapos, itinulot ng Diyos na mangyari. At hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos yung problemang yan. Yan ang gamit. Yan ang kinakasangkapan. Yan ang paraan ni Satanas para dayain tayo. Kaya anong tagubilin ng Panginoong Diyos sa lahat? Pag binasa pa natin dito sa Galatia 1:6 hanggang 8, pakinggan ninyo. Ako'y namamangha na kidalin ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo,
ay matakwil. Sabi ng mga apostol, kahit pa anghel galing sa langit, magturo sa inyo, mangaral sa inyo. Pero napansin nyo, ibang ibanghelyo na. Alin ba ang ibanghelyo? Ito. Ano yung ibang ibanghelyo? Pagka iminali na, pagka may dagdag na, pag may pagbabago na, pag may maling aplikasyon na, nagiging ibang ibanghelyo. At sabi ng Biblia, itakwil ninyo. Huwag kayong susunod. Huwag. Kailangan maging matatag tayo sa pananampalataya. Paano ho niya kung magiging matatag sa pananampalataya? Napakaraming problema. Hindi matapos-tapos ang suliranin. Ako lang anya, hanggang ngayon, inuusig ako ng mga mahal ko sa buhay. Dahil hindi nila naintindihan kung bakit ako nanindigan sa panig ng Diyos at sa panig ng katotohanan. Itinakwilan niya ako ng aking mga kakilala. Kung tawagin ako'y kaaway ng Diyos. Bukod pa riyan, may mga problema ako sa buhay, may problema ako sa pamilya, may problema ako sa aking mga anak, at kung ano-ano pa. Ano ba ang dapat ating gawin? Itong huling talata ang aking babasahin, mga kapatid, dito sa unang Pedro 5:6 hanggang 7. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sana napansin natin yun, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa, kundi magpakababa kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Panginoong Diyos. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan. Ano ang nakababalisa sa atin, mga kapatid? Ano? Yung bang mga problemang pampamilya? Yung bang problema para sa kabuhayan? O baka yung problemang nangyayari sa bayan ng Diyos, sa iglesia? Yung ba nakababalisa? Ang sabi ng Diyos, ilagak natin sa Kanya yung ating kabalisahan. Ilagak anya ninyo. Bakit? Sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo. Kung merong nagmamalasakit sa atin, ang Panginoong Diyos. Nakatunghay siya lagi, nakikita niya kung ano yung ating mga nararanasan at dinaranas. Anong pangako niya? Itataas niya kayo sa kapanahunan, sa takdang panahon. Yan ang sampalatayanan natin. Huwag natin bibitawan yung pangakong yan ng Panginoong Diyos. At habang nag-aantay tayo, makiusap tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, huwag mo lang kaming pababayaan. Huwag mo kaming iiwang nag-iisa. Pagka halos makabitiw na kami, gusto na naming sumuko dahil sa mga hirap at mga problema ang aming nararanasan. Abutin mo agad kami. Kung maaari, yakapin mo kami. Palakasin mo kami sapagkat nanghihina ang iyong mga anak. Mga kapatid, yan ang sana lagi nating idulog sa Diyos. Gaya ng lagi namin nababanggit ng mga ministrong nangangasiwa sa inyo. Hindi po namin alam kung ano ang suliranin ninyo, kung ano ang nakababalisa sa inyo. Pero alam ng Diyos ang lahat. Ang gawin agad natin, tumingala sa Diyos, magmakaawa sa Kanya, na kailanman huwag tayong iiwang nag-iisa. Kasabay ng ating pangako, hindi naman kami tatalikod sa iyo, Ama. Mangyari na ang mangyayari, panghahawakan namin ang iyong aral, panghahawakan namin ang iyong mga pangako. Sana makita lang namin ang katuparan noong mga pangakong yan. Yun ang aming pinakahihintay. Huwag mo po kaming bibiguin. Ikaw lang ang aming pag-asa. Ganun sana tayo, mga kapatid, para tayo tulungan ng Panginoong Diyos. Tumayo po kayo, mga kapatid, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, dakila ka po, banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat
sapagkat hindi ka nagsasawa ng pagsaklolo sa iyong mga lingkod. Palibasa, kitang-kita mo kung ano ang dinaranas ng iyong mga anak, ang mga problemang dumarating sa aming buhay, mga suliraning pinagdaraanan ng mga sambahayan, mga lingkod mong halos mawalan ng pag-asa, pinanghihinaan ng pananampalataya, higit sa lahat dahil sa mga nangyayari sa bayan mo. Gayunpaman, nakikita mo ang lahat ng iyon. Kaya naman iniaabot mo sa amin ang iyong tulong at ang iyong lakas na kailangan ng bawat isa sa amin. Ganun sana ang lagi mong gagawin sa iyong mga anak. Nagtatapat kami. Tao rin kaming dinarat na ng panghihina. Kung minsan, halos mabitawan na namin ang aming mga pananagutan. Halos sabihin na namin sa sarili, hindi na kami magpapatuloy. Sawan-sawa na kami sa ganitong buhay. Pero pagka naaalala namin na ikaw ang aming Diyos, may pangako ka sa iyong bayan na hindi mo ito pababayaan. Nagbibigay yun ng lakas at pag-asa sa iyong mga anak. Kaya naman patuloy pa rin kaming naglilingkod, sumasamba sa iyo. Pagka naman kami sumasambang katulad ngayon, hindi man kami natitipon sa isang dako, hiwa-hiwalay man kami. Maaaring iba'y nag-iisa sa kanilang kinalalagyan. Abutin mo po ang iyong mga anak. Lalo pa nga, at gustong-gusto ka naming paglingkuran, sapagkat sa aming mga pagsamba, doon kami tumatanggap ng lakas, ng tibay ng pananampalataya, pag-asa, para ingatan namin ang aming pananampalataya at ang pagtitiwala sa iyo. Basbasan mo, Ama, ang bawat isa sa amin. Alalahanin mo kami sa tuwi na pagka kami hirap na ang kalooban at tumatawag sa iyo pagka nakikita mo ang isang sambahayan sa pagugunan ng magulang, lumuluhod, nakikiusap sa iyo. Mula sa iyong kaitaasan, abutin mo kaming lahat. Bigyan mo po kami ng lakas ng pananampalataya. At sana makapamalagi kaming naglilingkod sa iyo. Jesus na aming Panginoon, maaari po bang itulog mo sa Ama ang aming mga panalangin, ang aming mga pangangailangan, padaluyin mo biyaya sa aming buhay. At higit sa lahat, malunasan na po ang suliranin ng iyong iglesia. Ama, lubos na ang aming tiwala. Dininig mo na ang aming dalangin. Nagpatawad ka sa aming mga kasalanan. Ibibigay mo na po ang lunas sa iba't ibang uri ng suliranin ng iyong mga anak, maging sa aming mga karamdaman. Lahat ng ito, hinihiling namin sa pangalan po ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.